Kumusta na po kayo? Praise be the name of the Lord. Parang kailan lang, no? Pumasok ang June, nag-anniversary tayo. At pagkatapos, matatapos na pala ang June. Actually, ngayon pa lang natin makakapakinig, no? Ng tema natin, ang Breakthrough Gentleness That Heals. Kasi nag-anniversary po tayo ng first Sunday. Second Sunday naman po ay ineko natin, no? Parang pinaalingaw-ngaw natin yung tema natin ng anniversary. Then, nag-Father's Day tayo nung Sunday. Ayan, opportunity na po natin na mapag-usapan ang Breakthrough Gentleness That Heals. Amen? At ngayon pong umaga, at wala po tayong ibang itataas kundi ang ating Panginoong Yesus. Breakthrough Gentleness That Heals. Kaamuan, no, yung pagiging maamo, kababaang loob na nagdadala ng kakaibang kagalingan sa ating lahat. Pag sinabi po nating gentleness, sige po, tingnan po natin dun sa unang slide. Yung unang slide, yan po yung ating, yung tema. Kapag pinag-usapan po natin ang gentleness o kaamuan, minsan iniisip natin iniisip ng iba na yung pag ikaw ba ay maamo, ikaw ba ay may mababang loob, no? O nagpipigil ng sarili, ang iniisip ng iba ay soft yan, mahina yan, no? Kasi ang definition natin ng power or strength, kapag malakas ang boses, medyo bossing, di ba? Pero hindi po. Ang kaamuan o ang pagiging maamo o gentle or disiplinado at may self-control ay hindi kahinaan. Ang tunay na kaamuan ay lakas na kalmado. Ibig sabihin, strength that is calm, strength that is gentle. Yung lakas na may pagmamahal, yung kayang magsalita ng matalim. Ibig sabihin, he had the power, no? Na meron po kasing gano'n, no? Depende sa posisyon, depende sa estado sa buhay, o baka malaki ang katawan, no? Ibig sabihin, mga simbolo po ng kapangyarihan yon. Pero bagamat nandoon, ibig sabihin, may kapangyarihan sila na pwedeng magsalita ng matatalim o masasakit, pero pinipili nilang magsalita ng may pag-ibig. Nakukuha po ba natin? So, maaaring sa definition o pagtitingnan natin ang taong yon, may case siya, no? May karapatan siya para manakit, parang gano'n, no? Pero pinipili niya na maging gentle. Pinipili niya na magsalita ng may pag-ibig, bagamat meron siyang kakayahang gumante, pero pinipili niyang magpatawad. Kaya ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, basa po tayo, God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Yan, pag binasa po natin, marinig natin yung ating boses, di po ba? Dahil diyan umuusbong ang pananampalataya. Amen po ba? Sabi po, no, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. No, kaya kung titingnan po natin na yung binigay pong ito na salita sa atin ng Panginoon sa 1 Timothy 1 verse 7, tingnan ko lang po yung translation dito. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Umi-echo yata ako. Ayan. No, dito pa lang po, no, ang kaamuan na ito, ibig sabihin yung kind ng spirit or gentleness, no, na binigay po sa atin ay makikita po natin na hindi ito passive. Ibig sabihin, gumagawa, tumatrabaho, active. Hindi po ito nangangahulugang pagiging duwag o mahina, no? Sabihin natin, wala kang power, kundi ito ay power under control.
kapangyarihang hawak ng pag-ibig at pinamumunuan ng banal na Espiritu. Kaya dito sa verse na to, makikita po natin, akala natin, kapag maamo ka, tahimik ka lang, hindi ka lumalaban, hindi ka nagsasalita, yan po ay mga panlabas, kumbaga, yan po ay mga senyales o illustration o pagpapakita na ang isang tao ay may kaamuan. Pero sa kabilang side, kapag ang mundo ang tumingin yan, ay mahina ka, no? Ikaw yung taong walang sinabi, no? Pero ang Biblia, ang sinasabi na ang pagiging maamo, no, hindi lang po ito dahil hindi ka tahimik ka lang o hindi lumalaban, hindi nagsasalita, kundi ang sinasabi, tayo po ay may kapangyarihan. No? Sinasabi diyan, God gave us a spirit not of fear but of power. Yung klase pala ng kapangyarihan na to ay may pag-ibig at may pagpipigil sa sarili o tinatranslate ng meekness or gentleness. Hindi lang kapangyarihan, kundi may pag-ibig at self-control. Ang tunay na kaamuan ay hindi ang kawalan ng lakas. Ito ay lakas na marunong magpigil. So, hindi nangangahulugan na with authority magsalita, laging pasigaw, o kaya laging parang gusto mo, natatakot yung mga tao sa'yo pag nandyan ka na. Hindi pala yon ay ang definition ng kapangyarihan na sinasabi ng Biblia. Kundi ito ay lakas na marunong magpigil. So, ibig sabihin, pag may self-control ka, pag pinipigilan mo ang sarili mo, hindi ka basta sumasabog, hindi ka nananakit para lang patunayan na tama ang punto mo, ito ay nangangahulugan po palang kapangyarihan. Nangangahulugan ng lakas. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. So, ang meekness or gentleness o self-control, pare-pareho lang po yung mga salitang yan na sinasabi ng Biblia, ay ang sinasabi na kapangyarihan sa Bible. Next slide. Sabi po dyan sa Matthew chapter 5, verse 5. Basa po tayo. What blessings come to you when gentleness lives in you, for you will inherit the earth. Sabi diyan sa Tagalog, mapalad ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. May pangako ang Diyos, no, sa mga gentle and meek and humble. Bakit? Ang pangako ng Lord, may mamanahin po sila. Sa mundo, kapag ang nananalo lagi ay yung malakas ang boses, ganyan kasi nga yung definition ng word, no? Kung palaban ka lagi, naninindak ka, yung hindi nagpapatalo, yan ang definition ng laging, no, ng pag ganun ka, panalo ka lagi. Sabi ng mundo. Pero sa kaharian ng Diyos, iba ang sukatan. Ang pinagpapala, sabi diyan, yung blessing comes to you when gentleness lives in you. Dumarating ang pagpapala, o sabi, blessed are those who are meek, humble, gentle. Ang sinasabing pinagpapala ng Biblia ay hindi lang yung malakas, kundi ang sinasabi ang pinagpapala ay yung mga gentle, yung mga maaamo. May lakas, no, pero hindi abusado. May karapatan, pero hindi mayabang. Yung kayang lumaban, pero marunong magpasakop sa Diyos. Kasi kapag nasa sitwasyon po tayo ng parang may pinaglalaban ka, no? Hindi ka na mapigilan, no? Talagang nabubura yung gentleness. Pero ang sinasabi ng Biblia na mapalad ay yung hindi ini-insist, no? Kahit sabihin mong may punto naman siya, meron naman siyang karapatan, o tama naman yung sinasabi niya. Hindi dahil malakas ang boses mo, kundi may tinatawag na pagpipigil sa sarili. May tinatawag na gentleness, kaamuan, at kababaang loob. Ang maamo, hindi talunan. Ang maamo, tagapagmana. Kaya tingnan natin, no, ano ba talagang ibig sabihin ng salitang gentleness?
Next po, sabi diyan, meaning of gentleness. Sabi diyan, the word gentleness come from the Greek word proutes, no? O proutes, meaning mildness in dealing with others. Ang ibig sabihin po, no, may kahinahunan, may kabaitan sa pakikitungo sa iba. Yung pinanggalingan po pala ng salitang proutes, no, galing po ito sa salita na parang balm na pampahid ba? Na kapag merong napaso, nasunog, etong balm na to, yun yung ginagamit para maibsan yung hapde ng napasong balat. So doon galing yung word na proutes na pinanggalingan ng word na gentleness. Ang ganda po, no? Nakukuha po ba natin? Kung galing siya doon sa word na parang ointment, na ipapahid doon sa bahagi ng katawan o ng balat na napaso o nasunog, isipin mo how soothing. Ibig sabihin yung ginhawa ng pakiramdam na napaso, nasugat o kaya nasunog yung part na yun, pero hinaplasan ng gamot na tinatawag na proutes, no? O mildness or gentleness. Ang gandang picture. Kasi ang taong may kaamuan, hindi siya nagdadagdag ng hapde sa sugat ng iba. May tendency po kasi tayo, na lalo na kung tayo ikaw yung nasa tama, ikaw yung sinaktang una, or anything, no? Na parang may punto ka naman, no? At para gusto mong patunayan na malakas ka, hindi ka mahinang tao, ay mas gusto nating makapanakit. Pero yung tinatawag na breakthrough gentleness, yung kaamuan na o pagpapakumbaba, no, ay katulad ng ointment na yan, na hindi nagdadagdag ng hapde sa sugat ng iba. Hindi siya basta nananakit ng salita. Hindi siya pabigat sa taong sugatan na. Instead, nagdadala siya ng ginhawa, soothing effect. So, meron tayo kasing kinikip na katwiran, nasaktan ako, disaktan ko din siya. Ganun yung ginawa niya sa akin, ganun din ang gagawin ko. O kaya, kahit hindi ka nasaktan, pero alam mong mali naman yung ginawa ng tao, mas lalo mo pang dinadagdagan, no? Yung hirap na nararanasan ng isang taong nagkamali. Pero ang gentleness, para siyang ointment na ipinahid pag nakarinig sa'yo. Para siyang hinaplasan na para yung sugat na meron siya, no? Sa katawan, o kaisipan, sa emosyon, o mga memory na meron siya, ay makakakuha ng ginhawa. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya ang gentleness po, no? Ito po ay pwede nating i-translate into politeness, pagiging magalang, courtesy, no, yung mapitagan, kabaitan. Hindi lang po ito yung paggamit ng po at opo. No? Baka pag tinawag ng magulang, o hindi ka na marunong mangupo. Opo! Nang umupo nga, no? Pero masama loob, pasigaw pa. No? Hindi lang po ito yung paggamit ng salita ng po at opo. O hindi lang ito yung parang pagdadaan ka, no? Yumuyuko, magandang gesture po yan sa mga Pilipino. Pero ito po yung conduct, ito po yung ugali na nanggagaling po sa puso dahil ayaw mong magdagdag ng sugat o hirap sa sino mang mga tao sa paligid mo. No, yung kabaitan, pero higit pa ron, controlled conduct. Kahit nandun ka sa isang sitwasyon na pwede kang sumabog, pipiliin mong maging malumanay. Pipiliin mong maging gentle at kontrolado. Ibig sabihin, hindi naman nangangahulugang magkikim-kim ka. Maaari kang magsabi ng iyong nararamdaman, pero hindi makakapanakit. Amen? Hindi ka nga humawak ng kutsilyo, na totoong kutsilyo, or anything na mga weapon. Pero pag nagsalita ka naman, parang espada na tumatagos. No? Nandyan po ba kayo? Ang hirap kasi, no? Kapag ang sugat na naidulot ay talagang tagos hanggang kaluluwa. Ang hirap makalimot ng
sa atin pong mga memorya, sa atin pong mga sa ating mga memory. Kaya minsan, no, piliin po natin na maging gentle. Kaya mong gawin ang isang bagay, kaya mong gumante, kaya mong manakit, pero hindi mo pipiliin 'yon. Halimbawa lang po, no, sa ating kultura, no? Syempre ang mga parents, yan ang authority. Tatay, lalo na, then nanay, or anybody. Ito yung position or status ng power. Tama lang naman po na talagang nagdidisiplina tayo, pero lalo na pag nagagalit, na-pressure, may stress, wag po nating hayaang hindi makontrol ang ating sarili at nakapagbibigay tayo ng sugat sa mga taong kausap natin. Kaya minsan, no, parang may nakapagkwento, pero hindi ko nabasa, no, parang yung sa mga nangyari nung nakaraan. Yung mga bata, naiintindihan nila na makakapanakit sila, tapos alam nila na makukulong sila. Pero okay lang sa kanila kasi doon, ando na sila, may pagkain sila, makakatulog sila. Alam niyo po ba, parang hindi mas magandang lugar ang kanilang tahanan. No, lalo na po sa tahanan natin, kasi kung with authority tayo or nasa atin ang kapangyarihan, hindi po lisensya yan para makapanakit. Tapos saka tayo hingi ng sorry. Pero nakasugat na po tayo. Pero tama naman ang paghingi ng sorry. Pero mas maiging hindi ka na humingi ng sorry at pigilan ng sariling makapanakit. Lalo na sa pananalita. Amen po ba? So parang isang hari po yan na may power siya, pwede siyang maging tyrant, pwede siyang maging malupit, without any reason. Anyway, hari ako eh. Di ba? Pwede kong gawin kung anong gusto kong gawin sa mga nasasakupan ko. Pero hindi niya, despite ng pagiging hari at nasa kanya lahat ng kapangyarihan, mas pinili niyang maging maawain, mapagbigay, gentle and gracious. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. So kapag sinabing gentle ang isang tao, hindi ibig sabihin mahina siya. May lakas pero marunong siyang magmahal. Next po. Ano po ba ang definition? By definition, sabi po ni Cardinal John Henry Newman. Sabi po dyan, it is almost a definition of a gentleman to say that he is one who never inflicts pain. So hindi lang po itong sa gentleman, no? O yung sa mga, ano bang Tagalog ng gentleman? Maginoo, tama. Pero hindi bastos, ha? Hindi rough. No? Kasi parang ganun yung gentleman o kabalyero, no? Parang pag sabi raw sa Pilipinas, paano ba makikita ang gentleman? No? Hindi lang po sa lalaki. Ibig sabihin, pwedeng gentlewoman, no? Mahinahon, kontrolado. Pag nasa pag nasa LRT, MRT, o nasa bus, yan. No, kahit buntis na yung nakaharap doon, walang natitinag, walang tatayo, walang magbibigay ng upuan. No, hindi po yun pagiging gentle. Sabi po dyan, ang tinatawag daw po na gentle, ang isang tunay na mahinahon at kontrolado ang sarili, ay hindi niya iisipin o gugustuhin makapanakit sa iba. So kapag pinapractice po pala natin itong gentleness, ang una mong iisipin, ito pang gagawin ko, ito bang sasabihin ko, will it inflict pain? Ito ba ay makakapanakit sa tao na sinasabihan ko o makakarinig o sa gagawin ko? No, simple lang po, ang tunay na maamo or meek or gentle, hindi siya naghahanap ng pagkakataong makapanakit. Hindi niya ginagamit ang kanyang salita para manira. Hindi niya ginagamit ang kanyang authority para mag-control. So, kahit nasa iyo yung karapatan na maging authoritative, na nandun sa kayo bilang kapangyarihan, whatever, let's say, ano ba yung posisyon ng authority? O kanina, king, dinailan natin.
O those who are in authority, no, sa ating bansa, mga nasa gobyerno, sa bahay, yung mga magulang, o sa eskwelahan, yung mga teachers. Nakukuha po ba natin? Kahit nasa posisyon na yon, yung otoridad. No? Kaya naman nilagay ng Lord yung mga taong yan para manguna. O to be in authority ay para magkaroon ng kaayusan kung saan man sila naroroon. Pero hindi para manakit ng iba. Amen? Ang gentle person ay may kakayahang gumante, pero pipiliin niyang maging mabait. Talagang self-control, no? Talagang ang ginagamit na word ay yung pagpipigil sa sarili. Pwede kang mamalo, pwede kang magmura, o magsalita ng masakit sa mga taong yon, pero hindi mo pipiliin yon. Kasi pipiliin mong maging mabait. May chance siyang magtaray, no? Pero pipiliing maging mahinahon. May dahilan siya para manumbat, no? Kasi ang sama-sama ng ugali. Pero pipiliin mong magpatawad. Hindi po ito nangangahulugang tumatahimik ka lang, ha? Hindi ito nangangahulugang pinababayaan mo lang yung maling ginagawa ng mga tao o ng anak mo o sa pamilya mo o kung kanino man. Pero ito yung kaya mong magturo, kaya mong mag-rebuke, kaya mong sabihan ang taong yon, pero hindi ka makakapanakit. Amen? So ang atake hindi personal. Ang atake ay kung ano, no, yung karakteristik o conduct ng taong kinakausap mo. Nakukuha po ba natin? No? Talagang parang kahit nga po sa social media, 'di ba? Parang ang bilis-bilis nating mag-type ng kung ano-ano. Tapos, pinost na. Nakita na ng lahat. Tapos, sasabihin ng actually, marami akong experiences na gano'n. Na i-post, may message ko, ano pong nangyari? Ay, hindi ko po alam, Pastor. Yung mga anak nyo po, naka-post na po sa FB. Ano na po, ay, ganun po ba? Hindi namin alam. Tapos, doon nag-uusap yung mga, doon sila nag-uusap. No? Minsan, piliin natin. Piliin nating maging mapagpatawad, piliin nating hindi gumaganti. Dito nanggaling yung idea ng gentleman na hindi lang basta magalang, kundi may karakter at hindi nananakit kahit kaya niya. Naalala ko po, no, lagi naman po nating, minsan sa restaurant, o kaya sa mga fast food, tapos umorder ka. Sabi nung, nakwento ko na yata ito nung nakaraan, di ba? Sabi nung nag-serve, kumuha ng order, okay lang po ba mga 20 minutes? Okay lang, okay lang. Kaso napansin mo, 30 minutes na. Mag-1 hour na. Kasi kumukulo na yung tiyan mo. Pumunta ka ron sa counter. Sabi mo, ano na pong nangyari? Sabi nyo, 20 minutes. Ang tagal-tagal, gutom na kami. Tapos sabi nung kumuha ng order, ay, sis, pasensya ka na. O pastor, pasensya ka na. No? Kasi po, madami po talagang niluluto ngayon. Nakakahiya, no? Kilala ka pala nung taong yun. Kasama mo pala sa church, di mo lang napapansin. Andiyan po ba kayo? No? Tinawag ka pang sister, brother, pastor. Tapos, no, madalas naalala ko nung paggutom patatawag yung manager. Asan yung manager nyo? Yan. Pinatatawag yung manager. No? Kaya yung gentleness, pipiliin mo pagiging maamo at kontrolado. Next slide. Ano po ba ang God's gentleness? Sabi po dyan, the gentleness of God enables us to become better persons. So ang pinaka-pattern o gagayahin o model, example natin ay walang iba, ang pagiging mahinahon, pagiging maamo, pagiging self-control, no? Kontrolado ng ating Diyos. At kapag naintindihan natin to, no, maiisip natin, no, mai-encourage natin ang ating sarili na ako pala ay resulta ng pagiging maamo o kababaang loob ng aking Diyos. Amen po ba? When we sense this greatness, gentleness, we rise to a new spiritual stature and strength.
Marirealize mo yung posisyon mo sa harap ng Diyos. Marirealize mo kung sino ang Diyos, pero pinili ng Diyos, bagamat nasa kanyang kapangyarihan, pinili ng Diyos na maging mahinahon. Pinili ng Diyos na maging maamo. Pinili ng Diyos na maging mababang loob. Kaya yung kaamuan ng Diyos, no, makikita sa atin para maging better person tayo. Hindi tayo binago ng Diyos sa pamamagitan ng pananakot. Oh, tanggapin mo na ako kasi malapit ka nang mamatay. Hindi po, di ba? Ang imbitasyon ng Lord sa akin, manampalataya ka at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Nandun muna yung promise. Sa kanya sinunod yung warning. Dahil ang hindi sumasampalataya sa akin, no, ay mapapahamak. Makikita po natin na hindi niya tayo inilapit sa kanya sa pamamagitan ng condemnation. Ang imbitasyon nga ng Lord sa atin lagi ay lumapit. Instead, dahan-dahan niya tayong inaakay, tinutuwid niya tayo na may pagmamahal, kinakausap niya tayo pero may awa. Pinapakita niya ang ating mali, hindi para wasakin tayo, kundi para buuin tayo ulit. Amen? Ganon yung klase ng gentleness ng Lord. Hindi para hatulan ka o ang sama mo, yung nakaraan mo. No, wala ka ng pag-asa, kaya tanggapin mo na, hindi po ganon. Di ba? Ang ipinapakita ng Diyos, eto, ako ang unang nagbigay, ang nagpakita ng kaamuan sa kabila ng pagiging Diyos na banal, pinili ng Panginoon na hindi tayo puksain. Amen? Pwede namang magpadala ang Diyos ng isang kidlat lang para tayo lahat ay mawala dahil sa kasamaan natin. Pero ano ang pinili ng Panginoon? Ibigay yung kanyang nag-iisang anak. At ang anak na ito nagpakababa. Humble himself down. Bagamat banal, Diyos, at ang taong ililigtas, masama, mas pinili ng Panginoon na maging gentle, mild, and meek. Amen? Isang malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Kaya kapag naranasan natin ang gentleness ng Lord, sino ba ako, Panginoon, para pakitaan mo ng pagiging mahinahon mo? Hindi ka lulubog. Babangon ka at lalakas ka at lalapit ka ulit sa Kanya. Kasi nakita mo na yung pagiging gentle ng Lord. Yung Diyos kong ito, mataas, nakatira sa kalangitan, lumikha ng langit at lupa, may-ari ng lahat ng bagay. Pero piniling magpakababa para iligtas ako. So sa susunod, sa mga pagkakataon na tayo'y nangihina, pwede tayong lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo itataboy. Yayakapin niya tayo. Hayaan niyang lumapit tayo sa Kanya at palalakasin niya tayo. Amen? So ano ba ang mga power, God's gentleness na dinadala sa atin ng kaamuan ng ating Diyos? Number 1, God's gentleness brings redemption. The power of God's gentleness. Nagbibigay po ito ng katubusan sa atin. Ang kaamuan ng Diyos, nagdadala ng katubusan, iniligtas niya tayo, hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi niya tayo sinindak para bumalik sa Kanya. Ipinakita niya sa atin si Jesus. Amen po? Kung tutuusin, we deserve to be not treated well. We deserve na maparusahan. We deserve na hindi tumanggap ng mabuti. We deserve na mapahamak. Bakit? Makasalanan tayo. Na kapag humarap tayo sa ating Diyos na banal, ay hindi tayo tatagal. Di ba? So kailangan may naging tagapamagitan, kailangan may tumubos ng ating kasalanan na every time na haharap tayo sa Diyos, yung katubusan ng kamatayan ni Kristo na ginawa sa atin, yung katwiran ni Jesus ang makikita sa ating lahat. Amen? Malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Amen? Si Jesus ang perfect picture ng gentleness. Siya ang Diyos na bumaba, siya ang hari na naglingkod, siya ang makapangyarihan pero nagpakumbaba. Tingnan po natin yung Philippians 2 verse 7 to 8. Yan, basa po tayo. But emptied himself, basa po,
by taking on the form of a slave, by looking like other man, and by sharing in human nature. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Sabi ng Tagalog, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yung picture, mula pa lang doon sa pagiging Diyos, sa kalangitan, sa trono niya sa kalangitan, pinili niya pong sumunod sa Ama. Pinili niyang bumaba sa kalupaan, isinilang bilang tao. Namuhay bilang tao. Namuhay bilang alipin. Grabe, no? Nakukuha po ba natin na kung tayo ang lalagay sa kinalalagyan ng Panginoong Yesus siya Diyos, makapangyarihan sa lahat, anong pakialam niya sa tao? No? Madali lang naman yan, create ko lang naman yan. Matigas ang ulo, alisin na, palitan ng bago. Andiyan po ba kayo? Pwede yung gawin ng Diyos. Pero, ano pong pinili ng Panginoon? Ang pinili niya ay tubusin tayo, mamatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng kasalanan. Ito po, no, lagi ko pong inilalagay yung sarili ko. Halimbawa, ikaw yung nasa posisyon ng okay ang buhay, hayahay naman, komportable, may kapangyarihan. Di po ba? Nasa isang estado na para kang nanghari. Pipiliin mo pa ba, pero nasa iyo lahat ng kakayahan, pipiliin mo bang magpakahirap para iligtas tong mga taong hindi sumusunod sa iyo? Nasa iyo naman yung desisyon o kapangyarihan na hindi tubusin to. Andiyan po ba kayo? Yung power to reject this person, to reject mankind, pwede niyang gawin. Pero yung true gentleness ng Diyos, nasa ang kanya ang kapangyarihan para puksain, para saktan at mawala ang tao dito sa sanlibutan. Pero pinili ng Diyos na magpakababa. Pinili ng Diyos na kontrolin ang kanyang sarili para hindi mapahamak ang mga tao. Instead, yung gentleness ng Lord nagtulak sa kanya para mamatay sa krus ng Kalbaryo. That is breakthrough gentleness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. The strong are gentle. Next slide. Sabi po diyan, when we sense how strong God is, we see how gentle He is to us in all our helplessness and sinfulness. Yun po yung picture ng Lord eh. Makapangyarihan sa lahat, pero pinili na magpakumbaba, maging maamo, at maging kontrolado. Pag na-realize po natin na si Lord, nasa Kanya lahat ng kapangyarihan para manakit, di ba? Para puksain, tapos ikaw lang yung tinubos niya, ikaw lang yung pinagbayaran niya ng kanyang buhay, tapos nasa sitwasyon ka na kailangan mong maging gentle, maging maamo, magdesisyon na hindi manakit sa iba, sino tayo para gumawa nun? Andiyan po ba kayo? Babalik tayo sa cross. Babalik tayo sa gentleness ng ating Panginoong Yesus. Na ako nga, pwede naman akong pitikin lang ng Lord at mapahamak, mawala sa mundong itong walang kaligtasan. Pero hindi yun ang ginawa ng aking Diyos. Dahil ang strong ay gentle. Palakpakan nga po natin si Lord. Next slide, sabi po dyan, God's gentleness makes us great. Yung kapangyarihan ng kaamuan at kababaang loob ng ating Diyos ay ginagawa tayong dakila. Hindi ito yung greatness ng
katulad ng definition ng mundo na popular, may posisyon, may palakpak ng tao. Pero ito yung gentleness na itinataas tayo ng Diyos mula sa ating pagkabagsak. Binibigyan niya tayo ng dignidad. Binabalik niya ang identity natin. Pinapaalala niya na anak niya tayo. Ang Diyos ay yumuko, nagpakababa para tayo ang kanyang iangat. Sipin niyo, kung hindi ginawa ng Diyos na magpakababa, sino po tayo ngayon? Sa kamatayan ni Jesus, ginawa tayong anak ng Diyos. Amen po ba? Binalik yung ating identity. Ano ba yung identity natin? Anak tayo ng Diyos. Nilikha tayo ng Panginoon. Ang original na pagkakagawa sa atin ng Lord ay pamahalaan ang mundong ito. Pero nagkasala nga ang tao. Pero nung tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, tagapagligtas ng ating buhay, iniangat tayo ng Panginoon. Para tayo ay maiangat, nagpakababa si Jesus. Andiyan po ba kayo? Wala ang lahat ng mga titulo anak ng Diyos. Wala yung mga kalangitan na yan kung walang Jesus na nagbigay ng kanyang buhay. Ang kapalit para tayo ay iangat, ang kapalit para magkaroon tayo muli ng dignidad and identity at karapatang maging anak ng Diyos, dahil yon sa kaamuan ng ating Panginoon. Ano po sabi sa Psalm 18 verse 35? Sabi po dyan, you have also given me, basa po tayo, the shield of your salvation. And your right hand has held me up, and your gentleness had made me great. Ibinigay mo sa akin ang kalasag ng iyong kaligtasan, inalalayan ako ng iyong kamay, ang iyong kaamuan ang nagpadakila sa akin. Sa ibang translation, the Lord stooped down. Yumuko ang Panginoon para itaas ka, para itaas tayo. Nakakahiya sa Panginoon no, kapag hindi tayo nagpa-practice ng gentleness. Pag ang iniisip natin ay, galit ako, karapatan ko yan, dahil ito ang ginawa niya sa akin. Hindi ito nangangahulog ang pag-tolerate ng kasamaang ginawa ng iba. Pero pipiliin mong maging maamo, mababang loob, at hindi mo pipiliing manakit ng iba. Amen? Bakit? Kasi yung Diyos ko, yung kanyang kaamuan, nag-angat sa akin sa posisyon. Ang sa akin po, ang pinakamagandang posisyon ay yung maligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Sa inyo, ganun din po ba? Napakasarap na isipin na ang buhay nito'y naligtas at hindi ka napapuntang impyerno. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nagpakababa si Jesus para itaas ka. Isang malakas sa palakpak po muli sa Panginoon. Next po, sabi po dyan, God made Himself low to lift us up. It is God's making Himself little, which is the cause of our being made great. Next po, sabi dyan, gentle correction. How marvelous has been our experience of God's gentleness. How gentleness has been His correction. How gentle He is forbearance, His teachings, and His drawings. No, pinakita lang po rito na ang Diyos, ma-experience natin yung kanyang kabaitan, kaamuan, pagiging mababang loob sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, pagdidisiplina, pagkokorek. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Yung kanyang mga ibinigay sa atin, no? Tinitingnan natin na yung correction ni Lord, masakit, pero hindi ka naman wawasakin. Andiyan po ba kayo? Sino po rito nakadanas na, alam ko, halos lahat po tayo, ng pagdidisiplina ng Panginoon. Parang mga bata, no? Sabi, walang discipline na masarap o na-enjoy. O mga bata, kapag sila ay
nasasabihan, napapalo. Hindi po ba? Masakit. Pero hindi para sila ay maging masama. Para hindi sila ay ma-destroy. No? Siyempre, merong ibang nagdidisiplina na pag binitawan ng anak, parang lagas-lagas na yung buto. No? Sa sobrang pagdidisiplina. Si Lord very gentle sa pagdidisiplin. Very gentle nga no, sa katigasan ng ulo natin. Pag di ka makuha sa isang pangyayari, uulit ka pa. May panibago. Maraming beses ng chances. Hindi tayo magising. Hindi tayo mapigilan. Pero gentle pa rin si Lord. Kapag dumating yung matindi, para matauhan tayo, may Diyos pa rin nasasalo sa atin at sasabing, Lika, lapit ka na sa akin, repent ka na, tatanggapin kita. Amen? Isang malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Si Lord, kapag tayo dinidisiplina, hindi niya tayo pinapahiya. Hindi niya tayo dinudurog, no? Na parang totally ma-outcast. Ang correction ni Lord ay fatherly correction. Disiplina ng isang amang mapagmahal. Na kaya kahit tinatama niya tayo, may healing pa rin. Siyempre, kapag nandun tayo sa puto, personally, ang dami ko pong naranasan na pagtutuwid ng Panginoon. May katigasan din ng ulo, hindi marami ng warning si Lord, tinatanggihan, hanggang dumating na yung punto na ito na yung pinakamatindi. Walang-wala na, walang natira. Pero si Lord, sabi niya sa akin, kaya kitang pagalingin. Ang iyong kaisipan, ang iyong finances, pamilya mo, kayang pagalingin ng Panginoon. Tinatama tayo ng Diyos, pero ang alok niya pabalik ay ang kagalingan. Amen? Malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. Kaya sabi sa 2 Timothy 1:7, no, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, hindi para matakot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Next, God's gentleness makes us wise. Ang kababaang loob ng Diyos ay tinuturuan tayo para tayo ay maging marunong. Ang gentle person, hindi pa dalos-dalos. Hindi kung ano maisip, sige. Kung anong pumasok sa utak, sasabihin. Hindi basta react ng react. Hindi share ng share. Hindi comment ng comment. No? Ito po yung mga usual na gawi po natin sa social media. O kahit sa in-person, di ba? Kapag galit, basta galit ako. Kaya pag galit talaga, mas piliing wag magsalita. Di po ba? Mas piliing lumayo muna, manalangin at kalmahin ka ng Diyos. Amen? Kapag galit na galit tayo, babalik na tayo ulit. Ako nga, ilang beses ba nagalit si Lord sa akin? Pero hindi niya ako pinuksa. Hindi siya nagsalita ng masama. Andiyan po ba kayo? No? So, lalo na po ngayon, no, ang daming mga fake news, ang daming posts sa FB o sa social media na nakakagalit. Ang daming issue online. Pero pag binabasa po natin yan, no, kailangan natin ng wisdom ng Lord. Kung hindi yan nakakatulong sa'yo ng spiritual na pamumuhay mo, pwede mong i-off na muna yung FB mo kaysa makapag-comment ka ng hindi tama. Kahit sabihin mong yung comment mo ay tama naman para labanan yung mga fake news. Pero kung hindi ka rin magiging gentle sa pag-react, pag-share, pag-comment, kapatid, hindi ka refleksyon ng isang anak ng Diyos. Andiyan po ba kayo? No? Pinaglalaban natin JIL tayo, tapos sobra naman tayo, halos gusto mo nang sabihin, mamatay ka na kasi masama yung sinasabi mo. Ang Diyos, pinipili niya pa rin na maging gentle. Andiyan po ba kayo? The wise person, hindi lang marunong magsalita. Marunong din siyang tumahimik. Marunong manindigan, marunong magmahal habang naninindigan. Be wise, no? Sa mga pagpo-post natin, pagre-react, pagko-comment, sa pagbabasa, sa pakikipag-usap, be Christ-like in words and in action.
Ang tunay na wisdom makikita sa buhay na may kaamuan. Ano po sabi ng James 3:13-16? Are there those among you who are truly wise, basa po, and understanding? Then they should show it by living right and doing good things with the gentleness that comes from wisdom. Ibig sabihin, ang totoong wisdom hindi lang nasa kaalaman o nasa utak, kundi nakikita sa lifestyle natin. Kumusta po ang ating mga pamumuhay? Baka balot tayo ng inggit, kompetisyon, bitterness, selfish ambition. Nakita mo yung isa. Pag may mga reunion kasi, di po ba? Reunion mo ng elementary, high school, college, o kung saan man, kita-kita kayo ulit. Tapos, kita mo yung isa, wow, okay na okay ang buhay. Tapos, napuno ka na ng inggit. No? Napuno ka na ng kompetisyon o selfish ambition. Hindi po yun wisdom galing sa Lord. Dahil ang wisdom na galing kay Lord, hindi mayabang, hindi plastic, hindi nakikipag-compete para lang mapansin. Kaya kapag napupuno tayo ng pagseselos, pagiging makasarili, kasunod niyan, magulo na sa loob ng church, sa loob ng ating tahanan. Kapag puro pang sarili ang iniisip mo, ang susunod niyan, conflict. Ang susunod niyan, pagkakagulo. Ang wisdom na galing sa taas, no, sabi po ng James 3:17-18, next slide. No, sabi diyan, but the wisdom from above is first pure, then peaceful, then gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, impartial and without hypocrisy. Dalisay, hindi plastic. Pagkausap mo, harapan, ang ganda ng sinasabi mo. Nagte-text ka pa, I'm praying for you. Pero pag nakita mo iba ang pinost, hindi ayon sa gusto mo, iba na ang sinasabi mo. Iba na ang reaction mo. Andiyan po ba kayo? No, minsan talaga, nabigyan talaga tayo ng Lord ng discernment. Minsan intindihin natin, bakit niya ba na-post yun? Ano ba yung saan ba siya galing? No? Ano ba yung pinagdadaanan niya? Mga puno tayo ng mercy. Walang favoritism, hindi hypocrite. Kaya sabi ni James, kung gusto mong malaman kung wise ang isang tao, tingnan mo kung paano siya makitungo. Maamo ba siya? Marunong ba siyang makinig? No? May awa ba siya? Nagdadala ba siya ng peace o laging conflict? Sa bahay natin, baka tayo yung laging gagalingan ng hindi pagkakaunawaan. So, may pinanggalingan ng hindi pagiging gentle. May pinanggalingan ng hindi pagiging maamo sa loob ng church. O kaya kung saan kang grupo naroroon. Ikaw ba laging pinaggagalingan ng mga pag-uusapan ng conflict? Kapatid, pag ganon, kulang o wala yung gentleness na galing sa Panginoon. So, ang tunay na wise, hindi lang tama ang sinasabi, tama rin ang puso. Next slide. Stay humble in the work. Sabi po dyan, we must not drift away from humble works. Minsan, no, baka sabi mo, nakakapagod na yan. Ako na lang lagi yung nagpapakumbaba. Ako na lang lagi yung gentle. Kapatid, tama ang ginagawa mo na ikaw ang pinanggagalingan ng pagkakasundo. Pinipili mong maging maamo. Kahit sabihin mong ikaw ang tama. Amen? Stay humble. Maglingkod tayo kay Lord. Sasamahan tayo ng Panginoon. Keep on praying. Huwag kapag less of thinking of ourselves, mas more tayong sasamahan ng presensya ng Diyos. Kaya sa ministry, sa service, sa work, sa family, walang lugar ang yabang. Walang lugar na puro pansarili. Kaya ang puso natin,
Must be humble, maging daluyan ng kagalingan ng Diyos. Next slide. God's gentleness brings healing. No? Sabi diyan, ang power ng gentleness nagdadala ito ng kagalingan. Ang mundo po natin, marami pong hurting. Marami pong sugatan. Ngayon, minsan talagang choose to be kind. Choose to be gentle. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong kausap mo. Nakwento ko na nga po, yung minsan nung kakapanganak ko pa lang kay Pao. Tapos, merong isang tao na, syempre, sunod-sunod yung mga pagsubok sa buhay, lahat, sa ministry, sa family, sa trabaho. Then, di ba parang nag-aantay ka somebody to give you comfort. Pero yung taong inaasahan mo na magbibigay ng comfort, siya pa yung parang nanguhusga sa'yo. So sabi niya, kumusta na? Ano bang mga pinagagawa mo sa buhay mo? Sabi niya sa akin, ano daw pinagagawa ko sa buhay ko? Although, alam kong maraming itinuturo ang Panginoon, no? Minsan kasi hindi mo alam sa harap, okay siya. Pero yung kaloob-looban niya po pala, that person is hurting. So kung may salita na makakapanakit o mga gawa na makakapanakit, piliin mong maging gentle. Piliin mong maging humble. Piliin mong maging meek. Dahil ang gentleness ng Lord nagdadala ng healing. Ano sabi sa Matthew 11 verse 28 to 29? Basa po, 28 muna. Wala bang 28? Wala. Okay. Sabi po dyan, lumapit kayo sa akin na kayong lahat na napapagal. Basa, take my yoke upon you. Let me teach you because I am humble and gentle at heart and you will find rest for your soul. Sabi ng Lord, matuto kayo sa akin dahil siya ay mapagpakumbaba at siya ay nagbibigay ng kapahingahan. Pero ang invitation ng Lord, ganun pa rin. Come to me. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Ano man ang sitwasyon po natin, ang imbitasyon ng Lord, lumapit tayo sa Kanya. Hindi to imbitasyon para dun sa mga malalakas, mga okay ang buhay, okay mga nangyayari ngayon. Imbitasyon ito para sa lahat. Kung pagod ka, physically, mentally, o sa mga nangyayari sa buhay, ang imbitasyon sa iyo ng Lord, come. Lumapit ka sa Panginoon. Kung mabigat na masyado ang dinadala mo, o kahit magaan yan, lumapit ka sa Panginoon. Kung di mo na alam paano magsisimula ulit, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Kung sugatan ka na, lumapit ka kay Lord. Tandaan mo, si Jesus ang nagbibigay ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kahit madumi ka pa, kahit nasa kasalanan ka ngayon, kapatid, stop sinning. Come to God. Yun ang imbitasyon ng Panginoon. At ang ating Diyos, ang gentle shepherd. Gentle yoke, gentle hearts, gentle hands. Sabi ng Lord, yung pamatok na ibibigay niya sa atin, mas magaan. At habang dala-dala natin yung pamatok niya, sabi ng Lord, natututo tayo sa Kanya. At yung pagtuturo ng Diyos sa atin, hindi para durugin tayo, hindi para madumbat, hindi para maging harsh, kundi hawakan niya yung ating puso at pagalingin. Amen? Ang kamay ng Lord, hindi humahawak yan sa mga sugatan, hindi para ibagsak ka, kundi buhatin ka at mapagaling. At ang totoong kapahingahan kay Jesus ay maging spiritually strong. Hindi lang ito para sa matagal na sa church, hindi lang para sa mga okay, kundi to those who are weary and burdened. Ano ang sabi na Isaiah 40 verse 11?
Sabi diyan, He shall feed his flock like a shepherd. Basa po, He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom and shall gently lead those with young. Amen? So makikita po natin dito ang picture ng very gentle hands ng Lord. No one is beyond hope. Next slide. Kapag nandyan si Jesus, may pag-asa. Amen po ba? When Jesus is at hand, no one is beyond hope, no matter how hopeless they may believe in their lot to be. Walang hopeless case sa ating Panginoong Yesus. Parang pakiramdam mo, wala na akong pag-asa, ang layo-layo ko na kay Lord, sira na ang buhay ko. Kapatid, lapit pa rin tayo sa Panginoon. Ang kabuluhan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay para tanggalin lahat ng takot, frustration, and shame at palitan yun ng gentleness ng Lord. And lastly, look at Christ. Our life has no meaning unless we look at Christ in His poverty. Si Jesus sa kanyang pagpapakumbaba, hari na naglingkod, Diyos na nagpakababa, makapangyarihan pero pinili maging amo, banal, lumapit sa makasalanan, tagapagligtas na pumunta sa krus para sa atin. Kaya mga kapatid, when we go back to the gentleness of Christ, walang dahilan para hindi tayo maging gentle ourselves. Maging gentle sa salita, maging gentle sa pamilya, sa church, sa ministry, sa mga taong sugatan, kahit may disagreement, be gentle. Kahit may power tayo gumante, be gentle. At ngayong umagang ito, ang invitation ng Lord sa atin, our gentle shepherd, lumapit tayo sa Kanya. Kung pagod ka, mabigat ang puso, may sugat, may mga relasyong kailangang ma-heal, at kung kailangan mo ng new beginnings, bagong panimula, ang imbitasyon ng Lord, come to me. Come to Jesus. At kaya Kanyang bigyan ng kapahingahan at kagalingan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat at maaari po ba tayong umawit sa Lord? At sa ating pong pag-awit at pananalangin mamaya, I pray na habang tayo po'y nakikinig, no, talagang hinanap po natin, kinakapa natin yung puso natin kung, Lord, gentle ba ako? Lord, nasasalamin ba ng buhay ko yung naging dahilan para maligtas ako, maging anak mo? Yun ay dahil naging gentle ang Lord. Naging mapagpakumbaba. Kasi kung pinili niyang maging Diyos lang siya basta na mataas sa kanyang kabanalan, hari, lahat po tayo mapupuksa. Pwede niyang hindi tayo pakialaman. Pwede niyang hindi tayo intindihin. Pero very precious po ang bawat isa. Naisip niyo po ba yon? Kapag tayo dumadating sa punto na parang tumitigas na ang puso natin sa mga nangyayari, babalik ka sa Lord, Lord, ako nga, ang tigas-tigas ng ulo ko, inintindi mo ko. Bakit mo ko binigyan ng ganyang atensyon? Bakit mo ko pinansin? Bakit mo ako niligtas? Hindi naman ako deserving. Pero grabe yung kaamuan ng Lord, kababaang loob. Nagawa niyang magpakumbaba, naging tao, naging alipin. Pinakamatindi, yung mamatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Kaya pag dumadating tayo, parang gusto nating magtaray, maghalit, manakit. Let's go back to the cross. Who you are right now and what you have right now. Because Jesus chose to be gentle. Amen? Awitan po natin si Lord. Minamahal kita, O Diyos aking Ama, minamahal
Sinasamba kita, tunay wala iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, bitin ang puso ko, manahan sa piling mo, mabigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Minamahal kita, O Diyos aking Ama. Minamahal kita ng buo kong pagsinta. Sinasamba kita, tunay walang iba. Sinasamba kita, wagas na pagsamba. Everybody raise your hands to God and worship. Nais ko, bitin ang puso ko, manahan sa piling mo, mabigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ang puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito ang nais ko, bitin ang puso ko, manahan sa piling mo, mabigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin. Ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Oh, hallelujah! Let's worship the Lord our God. You raise your hands, clap your hands. Worship the King of Kings and Lord of Lords. That is our desire, Lord God, to be amazed, to gaze the beauty of your holiness. Sambahin ka, O aming Diyos. Basta ang iyong kagandahan, ang iyong kabaitan, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Pasalamatan mo ang ating Diyos sa kaligtasan na kanyang ibinigay sa iyo. Pasalamatan mo ang ating Diyos sa kabutihan at kagalingan na kanyang ipinagkaloob. Because the Lord is gentle. Because the Lord is meek. The Lord humbled Himself down. Died on the cross for you. Kapatid, ito ang pagkakataon ng ating buhay. Ibigay ang pinakamainam kay Jesus. Ano bang lagay ng puso natin ngayon? Marami tayong gustong ipakita, iparamdam sa mga tao, ipaalam yung ating mga tayo, mga gustong sabihin na tayo ay tama. Dahil nandun sa atin yung authority, position, na inaakala natin to be powerful, ay kailangan makapagsalita tayo,
ng mga bagay na maaaring makapanakit sa iba. Lord, naririto kami, Panginoon. May you search us, O God. Maraming mga sandali, mga nakaraan na kami naging mapagmataas, na puno kami, Panginoon, ng aming mga makasariling kaisipan. May mga pagkakataon na kami ay nakakapanakit sa pananalita, sa mga actions namin, sa mga ugali namin. At yung mga pananalita at mga ginagawa namin, hindi nakakatulong sa iba. It brings them down and it hurts them. Lord, hayaan mo na balikan namin yung naging dahilan kung paano kami naligtas. Kung paano, Lord, ibinalik mo yung aming identity to be sons and daughters, Lord, dahil sa iyo, Panginoong Yesus. Kung hindi mo piniling maging mapagpakumbaba at maging maamo, pinili mo na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, walang dahilan yung aming mga existence ngayon. So kapag, Lord, kami ay nahaharap sa sitwasyon na gusto naming magalit, gusto naming makapanakit o magsalita ng mga bagay na matatalas, makapag-bring down ng mga tao and bring them condemnation, Lord, we'll go back to you. Dahil kami, ang kaligtasan na meron kami ay resulta ng iyong kaamuan. Teach us to be gentle in our hearts, gentle, Lord, in our words, gentle in character. Makita na ka, Panginoong Yesus, ang iyong kaamuan sa aming mga buhay. At ngayon, Lord, we pray, your gentleness brings healing. Your gentleness brings rest in our soul. Sa mga kapatid ko, Panginoon, na may mga sitwasyon sa buhay, may mga pinagdadaanan, may mga sakit at karamdaman, may mga problema sa kanilang pamilya, trabaho o negosyo, o anumang sitwasyon, Lord God, na parang tingin nila'y wala na pong pag-asa, na kailangan nila ng tutulong sa kanila. Your gentleness, Lord, brings rest and healing to us. Patuloy kang magpagaling, patuloy ka po, Lord God, na magpala, patuloy kang mag-ayos ng aming mga relasyon. Magpala, Panginoon, ng mga trabaho at negosyo ng iyong mga anak. Na anumang mga sitwasyon na meron sila, Lord, kabigatan, Panginoon, those who are emotionally hurting, Lord God. Panginoon, patuloy kang magbigay ng matinding pagyakap mo sa kanila. At ipaalala mo, Panginoon, that you have never leave their side. Lagi kang naririyan sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat, Lord, sa biyaya na tinanggap po namin ngayong umagang ito. Father, we thank you and we give you back all the glory and praise in Jesus' name. Amen.